Grabe, ang galing mo naman talaga, PBBM. Palakpakan natin. Ayan. Diba? Pinigilan ang impeachment ni Sara Duterte, PBP. Diba? Tapos after ilang araw, tuloy din pala. Parang ICC lang ang dating, ah. Diba yung sinasabi? Parang ano yan eh, paiba-iba ba? Katulad ni DOJ, paiba-iba rin yun nung una eh, sa ICC. Hindi makakapasok dito ang ICC, bla bla bla. And then yung mga ano, ay, kailangan bla bla bla. Patay tayo dyan. Ah, diba? Parang ganon na ganon. Ito parang tingin ko, ang galing naghugas ng kamay ni PBBM. Ang kanyang, hindi ko masasabing kung sa kanya galing, ha? Kasi pero, hindi pwedeng walang signal go ng G na G, ng presidente na mag-file ng impeachment, itong sila De Lima. Diba? Pinigil na nga eh. Tapos may magpapile pa rin. Huwag tayong maglokohan dito. Talagang ang katotohanan yan, at real talk, init na ang puwet ng House Speaker para umupong BP. So what's up mga ka-real talk? At ito na naman po ulit si Kuya Bet. Pasensya na kayo, na-busy na naman po tayo. Na-busy po ulit tayo ng mga nakalipas na araw, ano? Pero shoutout muna sa ating mga kababayan dyan around the world at ang ating mga mahal na OFW at of course, ikaw, yung nanonood sa akin. Alright. So, ang ganda ng sound. Sound trip muna dyan. Doon sa mga hindi makarelate. Relate lang kayo. So ayan mga ka-real talk, tanggalin muna natin ang sound. So, ito mga ka-real talk, ano, pag-usapan nga natin to, no? Ilan din na nag-send sa akin ito, no? Talagang nakakatawa to. Alam nyo, bigyan natin ng reaction to, no? Para malaman natin din ano bang nasa likod nito, di ba? So mga ka-real talk, mainit-init lang at ngayon ay ini-impeach na. Talagang mga nag-file na sila. Sila. Hindi na nadala kayo. Tuwang-tuwa sila. Pero anyway, mga ka-real talk. Ito di ba, ang ano dito, inano to ni PBBM, ano, pinigilan ng impeachment, di ba? So, ayan, nababasa nyo naman dyan, ano, di ba? Mga ka-real talk, ano, yan pinigilan ni PBBM nung mga ilang araw lang bago siya, after niya magsalita. Ano sa tingin nyo, mga ka-real talk, di ba? So, yan po ang sinabi niya, no. So, panoodin naman natin ito, yung mga nag-file ng mga impeachment. So, ay naka. Ang gagaling. Talaga, wala na kayong maisip na iba. Ipagpipilitan niyo pa talaga. Eh di, ituloy nyo, di ba? Wala namang mawawala. Wala namang mawawala, baka may mapahiya. Di ba? So, ito yung sinabi ng Pangulo, no? At ito naman yung video, no? Galing sa UNTV. Ayan, pakinggan po natin to. Formal nang sinampahan ng impeachment complaint sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Talagang sa House of Representatives. Nabuburol ako kay Martin Romualdez. Pero mga kayo, alam nyo kung ano dyan. Diba? Talagang mukhang atat na atat na si House Speaker na makaupo bilang Vice President. Diba? So, pakinggan natin. Nitong Lunes, December 2, ang reklamo ay inihain o inendurso ng Akbayan Party Lists. Dumating din si dating Senator Leila De Lima sa tanggapan ng Secretary General kasabay ng paghahain ng complaint for impeachment. Ayon kay De Lima, siya ang spokesperson ng mga complainant at sinasabing kompleto ang nilalaman ng kanilang kaso. 5 grounds ang binanggit tulad ng culpable violation of Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes at hindi kasama rito ang treason. Grabe, ang dami ha. Wow, talagang gusto niyong durugin si si BP Sara ha. Hindi niyo ba narinig yan kay Kuya Andrew? Pakinggan niyo tong kanta. Come on! May prinsipyo, may isa! Oh, kaibigan ko, siya si Inday Sara! Pag sinabi ko pangalan, sabihin apelyido, okay? Sigurado yung mga nakikinig ngayon at manonood dito ng mga, alam nyo na talagang bilib na bilib pa rin sa administrasyon. Ayan. Mainis kayo.
So, ayan, ating ano na, no? Stop na natin to. Ano? To, tuloy natin to mga karil to. Ano? Si Dilima andyan. Hindi ba? Talagang may matindi dito mga karil to. Matindi dito ang ano, ang aking opinion. Opinion ko at saka yung para lang, para ano. Alam nyo parang ano hindi kaya si BBM ay kasali dito. Hugas kamay muna siya before nung mga nakailang araw. 'Di ba? Kasi pinsan niya ang House Speaker. 'Di ba? Siyempre hindi niya kayang pagalitan 'yun. Pinsan niya. So iisip sila ng paraan. Ngayon, siyempre para mawala ang pangalan niya at maganda ang paningin pa ang tingin ng tao, so ilalabas niya yung ano, pinigilan niya. 'Di ba? So yung mga Duterte naman at yung mga DDS, siyempre yung mga sumusuporta, ay maniniwala ngayon. Ay parang ano to Yun po ay yun ay sarili kong reaksyon, ano, sarili kong opinion na nakikita ko lang na pwedeng mangyari. Na pwede, nasa likod din siya. Parang hugas kamay lang. Parang ganon. Palinis muna siya para hindi masilip sa kanya. O, di ba? Kasi ito mga karito kung bakit eh. Kung bakit bakit ko masasabi to. O, itong si Dilima. Ito, di ba ang daming kaso niyan? Sa drugs, di ba? Ang daming mga ginawa niyan sa kulungan, di ba? Yung mga ano doon, mga transaksyon, di ba? Di ba pinalaya ngayon yan, di ba? So, syempre, siya ang malaki ang galit sa Duterte dahil Duterte nagpakulong sa kanya. Wala na siya mukhang sisirain pa. Kaya pamumunuan niya yan. O baka naman napili na pamunuan dahil so galit naman din siya sa Duterte. So wala nang mawawala sa kanya, di ba? So, yun ang aking ang aking opinion Parang ang linis-linis mo, talagang super clean. Feeling walang atraso, feeling walang kasalanan. O, di ba? Feeling hindi nagkamali. Alam mo, Ma'am Dilima, isa lang real talk ko sa'yo. Ikaw ang naging DOJ, hindi mo mawawala yung hindi ka makahindi. Ano yan sa realidad normal yan. Pag tayo maglokohan dito. So kung malinis ka, hindi mo pwedeng itago ang iyong kalinisan. So ayun mga ka-real talk, tuloy pa natin bago bigyan natin ang mga real talk tong mga to. Ito parang ang dami, parang mga, ewan ko kung anong kulay ng sanib puwersa dito. Kung anong mga puwersa itong mga to, kung anong mga kulay-kulay. Meron pa mga mga pari at saka mga madre, di ba? Wow, tuloy natin. Complaint is duly verified by all the complainants and naka-indicate on what exactly they are attesting to in accordance with the rules of impeachment of the House of Representatives. So yun mga ka-real talk di ba? Pinamunuan niya. So ang akin mga ka-real talk, ewan ko kung talagang itong mga to nagtatanga-tangahan na lamang o mga bobo. Hindi ko alam kung itong mga to ay mananalo sa complaint nila, di ba? Eh syempre atat na atat yung isa atang umupo bilang Vice President. Di ba sabi nila, walang Vice President, di ba? O sino ang kasunod? O di ba? House Speaker. So yun mga ka-real talk ako sa tingin ko, ito kalokohan lang to Parang damay-damay ito Ako sa tingin ko, sa pananaw ko, parang yung inyong presidente, ayun, naglinis kamay na naman. Malamang, ang diretso niyan, budol na naman kayo. O, di ba? Halatang-halata naman. Ito, nakalaya, di ba? Habang buhay din nata ang bubunuin yan Ni Ma'am Dilima sa kulungan di ba? Ang sabi na nga ng ombudsman, mga ka-real talk ito real talk, sabi ng ombudsman, ang confidential fund, pag binigyan mo ng resibo, hindi na yan confidential. Di ba? Yun ang, alam nyo, sa totoo lang, yung confidential fund, meron lahat yan. Di ba? Lahat ng departamento. So gusto kong intindihin kung ano ba talaga yun. Tapos yung nagsabi ng ombudsman, na yan ay ginagamit sa mga, halimbawa, may intelligence, may pinapaimbestigahan sila, yung mga ganyan, yung mga biyahe, yung mga gastos, yun. Pero walang resibo yun. Di ba? Ngayon, kung sisilipin natin lahat ng confidential fund ng mga departamento, kung sino man, kung saan man, walang resibo yun O, di ba? Kaya isipin nyo mabuti. Yung mga, yung mga atat na atat sa sagot ni BP Sara, hindi na lang sagutin ng ni BP Sara. Hindi na lang sagutin ng ang tinatanong o di kaya nasaan ba talaga yung sa nagastos.
O, di ba? Eh, kung kakaril to, ito, kabubuhan na lang itong mga to. Saka doon sa mga, ewan ko doon sa, hindi ko maintindihan to sa mga iba, no? Ano ba, ano ba ang ano nyo, bakit kayo tiwalang-tiwala pa rin sa administrasyon? Di ba? Ano ba magandang nagawa ng administrasyon ngayon? Di ba? Puro kapalpakan. Hindi lang kapalpakan, mga naghari-harian. Ano ang kasunod ng hari-harian? Mga abusado. Di ba? Yun ang masakit. Kayo yung mga talagang loyalista, sige, loyalista kayo. Yung mga naniniwala, sige, maniwala kayo. Pero hindi ba masakit sa inyo na, ano ba nangyari? May naitulong ba sa inyo? Di ba? Eh, yung 20 kilos ng bigas, hindi pa nangyari sa ano eh. Papangako mo yon na hindi pa nangyari sa history ng Pilipinas na ganun presyo ng bigas, ipapangako mo para makakuha ka ng boto? Di ba? My goodness. Yun po yun, mga karilto. Kaya ako sa tingin ko, sige, file nyo. Sampa nyo. Tingnan natin kung anong kalalabasan. Kung sino ang magmumukhang tanga, sino ang magmumukhang bobo, at sino ang magmumukhang katawa-tawa. Di ba? Ito ano na lang to eh. Ipinront na lamang si Ma'am Laila de Lima. Kasi wala naman masisira na sa kanya. Okay yan, ikaw na mag-front. Di ba? Para nga naman ang presidente at saka yung House Speaker, tahimik lang. Di ba? Ganyan po tayo. Ganyan po tayo sa sistemang gamitan. Papagamit, gagamitin, 'di ba? Hindi na ano 'yan. Ito lumang tugtugin na 'to. Ang ala ng mga 'to, hindi natin alam. Eh matatalino ng mga tao ngayon. Nag-iisip na. 'Di ba? Nagbitaw ng salita ang presidente, tapos susuwayin mo. 'Di ba? Na yung mismong presidente ang nagpalaya sa iyo, susuwayin mo. Yung utos na wag kayong magpapile ng impeachment kasi nakakasira 'yan. So, ewan lang natin kung ma-impeach ang VP Presidente. Kung kaya. At kung mangyari man yon, ay dapat handa rin kayo sa mga mangyayari. Di ba? Kasi baka mamaya, ang kalaban na ng administrasyon, taong bayan na. Di ba? So, wag tayong maglokohan dito. Wag tayong maglokohan dito, lalo na yung mga makikitid ang isip. Yung hindi nag-iisip. Yan. Wag tayong maglokohan dito. Hindi mananalo si PBBM. Yeah? Kung hindi dahil kay Sara. Huwag tayong maglokohan dyan. Kasi kung tumakbo si Sara ng presidente, panalo pa siya. 1 milyon ang lamang eh. Oh. Diba? Tinatawanan ko lang to. Bahala kayo sa buhay niyo. Diba? Kaya nakakatawa lamang yung mga taong yung mga taong kung mag-comment, ang gagaling eh. Ang gagaling nyo talaga. O, diba? Baka masakta naman kayo sa sinasabi ko. Real talk lang to. Huwag nyo masyadong seryosohin. Kayo naman, pag nasabi kayong bobo at tanga, di ba? Na-hurt na kayo. Kasi ginagamit nyo yung kabobohan nyo sa katangahan nyo. Kaya na-hurt kayo. Ay, nako. Ako, okay na yon. Kung mag-file sila, yan lang. Siguro naman kayang i-manage ni Sara yan. Ni VP Sara, di ba? Ay, nako. Pati mga pulis, mga ewan ko sa mga, lalo na yung tagapagsalita ng hindi nga niya mabigkas yung R eh. At saka yung S ata nahihirapan. OH. Yung R, hirap siya. Di ba? Tapos kung ang dami mga sinasabi. Mga scripted naman. Di ba? So, pero anyway, mga ka-real talk, yun lang ang ating reaction ngayon. Ako, tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Parang gusto nyo lalong gumulo. Eh di, paguluhin natin, di ba? Yun lang yun. So yun lang mga ka-real talk, ingat dyan sa inyo dyan. Pasensya na kayo, medyo talagang busy ako, hindi ako nakakapag ng reaction lagi. Gustong-gusto ko man talagang minsan pagod na talaga. So yun lang mga ka-real talk, kaya December na, malapit na ang Pasko. Ingat po tayong lahat at ipagpatuloy lang po natin yung mga ginagawa natin sa buhay. At alamin lagi ang tama at mali dito sa nangyayaring kaguluhan, at kung sino ang dapat magsilbi. At kung sino ang dapat nating mga suportahan para makita natin na talagang gustong magsilbi sa bayan. Hindi yung mga gusto lamang magpapogi sa bayan. Diba? Buti pa si Marcoleta. Matino-tino at magandang parang yun talaga. Ang pwede nating ibotong senador. Ako, Marcoleta rin ako. Yung mga talagang hindi ang pinag-uusapan dito para sa kanya kung ano yung tama. Ilagay natin sa tama. Yun.
Hindi yung puro mali na nga, sala-sala pa. So, tagal natin magpaalam. Pero anyway mga ka-Real Talk, ito na naman po ulit si Kuya Bet at ingat po tayong lahat. God bless po sa inyo.